Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay ex-President Duterte sa binigyan ng supina dahil sa grave threat raps ni Represent Castro at magpakulong na lang ako. Ayan, sabi ni President Duterte. Sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, magpapakulong na lang umano siya dahil ginipit siya ni Represent Franz Castro kaugnay inihain nitong grave threat complaint. At panoorin po natin ang ayan dito sa UNTV. Tugon naman ni Castro kay Duterte, tigilan ang pagdadrama at sagutin ang aligasyon. Panoorin po natin guys, no further ado. Ako bilang complainant ay naasahan ko na makita natin doon yung respondent at harapin niya yung i-file natin kaso sa kanya at makapag-file din siya nung ano man yung ebidensya ni affidavit niya. Bagamat maaaring magpadala na lamang ng legal counsel si dating Pangulong Rodrigo Duterte para maghain ng counter affidavit at supporting documents sa Quezon City Prosecutor's Office, hinamon ng Makabayan Bloc ang dating presidente na harapin ng personal ang reklamong grave threat na inihain laban sa kanya ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Again, wala na siyang immunity. Kaya dapat humarap siya sa mga kasong ito laban sa kanya. Kung di siya pupunta doon, para sa akin ay ano ba to, pag-disrespect na to doon sa Office of the Prosecutor, no, na dapat ay harapin niya kasi siya yung ating respondent. Noong Miyerkules, November 15, nagpalabas ng subpoena ang QC Prosecutor's Office upang ipatawag si dating Pangulong Duterte kaugnay sa gagawing preliminary investigation. Naghain ng reklamong kriminal na grave threats sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 si Congresswoman Castro. Kaugnay ito ng mga pagbabantang ginawa umano ng dating presidente laban sa buhay ng mambabata sa isang panayam. Sa isang programa, sinabi naman ni dating Pangulo na magpapakulong na lang umano siya dahil ginigipit o inuusig siya ni Congressman Castro. Ito ang kanyang naging sagot kaugnay sa tanong kung susundin ba niya ang subpoena kaugnay sa reklamong inihain laban sa kanya. Tugon naman ng Makabayan Bloc, hintayin niya yung proseso ng batas kung siya ay mapapakulong o hindi. So wag niyang pangunahan ang justice system. Ang sinasabi niya na agad, he would rather go to jail eh. Well, actually, wala namang pipigil sa kanya. Pero mas gugustuhin natin na humarap siya. No? Kasi napakalinaw ng threats at harassment na binitawan niya laban kay Representative Franz Castro. Kaya dapat maging accountable siya at harapin niya ang kaso laban sa kanya. Iginiit ni Congressman Castro na hindi niya ginigipit ang dating Pangulo at sa halip ay ginagamit lang niya ang kanyang karapatan na maghain ng reklamo dahil sa umano'y tahasang pagbabanta nito sa kanyang buhay. Para kay Representative Castro, dapat na anyang itigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kadramahan at sa halip ay humarap ng personal sa Prosecutor's Office dahil kung tanging abogado lamang niya ang kanyang papupuntahin, pagpapakita lang anya ito ng kawalang paggalang sa prosekusyon. JP Nunez, UNTV. Alright, yan po ang update dito sa dating ex-President Duterte. At dahil sa subpoena at magpapakulong na lang siya, ayan, ayaw niyang humarap. At maraming salamat sa inyong lahat. Keep safe and healthy and peace out.